Po namin yan. Gagawa kami ngayon ng suka gamit lang ang balat ng pinya. Kaysa itapon, pakinabangan natin yan. Ipakita namin sa inyo ang proseso nito, kaya tapusin nyo ang video hanggang dulo. So, pakinihintay natin. Umpisahan na natin ito. Para nga po sa ating sukang pinya, meron po ako ditong 4 na maliliit na pinya. Maliliit lang po siya. Huhugasan ko lang po muna ito. Kasi alam naman po natin na ini-sprayan po yan ng mga chemical. Ibabad po muna natin ito ng mga 10 minuto sa baking soda. Pagkalipas po ng 10 minuto, ito po ay i-rub natin para mas lalo pong malinisan. And then babanlawan po natin ng 2 hanggang 3 beses. So bali balat lang po ang gagamitin natin sa paggawa ng sukang pinya. Yung po mga laman, syempre, kakainin po namin yan. Kaya hinugasan po natin ng mabuti yung balat niya. Yun po yung purpose nun. Sayang naman po ito kung itatapon lang. Gawin na natin suka. Kaya ako po pala hiniwa-hiwa pa na mas maliliit para po masukat ko sa cup. Bali ang magiging ratio ko po nito, 1 cup po ng balat ng pinya na makukuha ko, 1 cup din po ng tubig ang ilalagay natin. And 2 kutsara po ng asukal, kada 1 cup po ng balat ng pinya. 7 cups po yung nakuha natin na balat ng pinya. So ibig sabihin po, kada 1 cup, 2 tablespoon po ng asukal. So 14 po na tablespoon ng asukal ang kakailanganin natin. 14 tablespoon po ito ng asukal. So meron pa ako ditong pinakulaan na tubig. Pwede rin naman po kayong gumamit ng distilled water. Ito po kasi yung mas prepared namin na gamitin para hindi na po bibili. 7 cups din po ng tubig ang ilalagay natin. Tutunakin po muna natin yung asukal bago po natin ilagay dito sa garapon. So inuulit ko lang po 7 cups po ng balat ng pinya, 7 cups din po ng tubig, 14 tablespoon po ng asukal. Kapag po yung mga asukal ay natunaw na, ready na po yung para isalin po dito sa ating garapon. Make sure lang po natin na nakalabog po yung mga pinya. And then yan po ay tatakpan natin. Tela lang po yung gagamitin natin na pantakip. Para po makasingaw po yung kanyang parang yung CO2 po, hindi po mag-accumulate ng CO2. Hahaluin po natin yan every 2 days. Every ikalawang araw po hahaluin po natin yan para hindi po matuyo yung ibabaw niya at hindi po mag-accumulate ng molds. Ito na po yung ginagawa kong suka. Ika 2 days po ngayon. Bali unang paghalo po natin yan. Haluin lang po natin. Amoy na po siyang parang may amoy na alcohol. May amoy alak. Tago po natin ulit. Ito na po yung ating pinerment na sukang pinya. 1 month na po ito. Ito na po yung resulta. Tingnan niyo po. Meron na po siya yung tinatawag na, yan po yung mother na tinatawag. Ibig sabihin po, naging maganda po yung fermentation na ginawa natin. So proceed na po tayo sa second fermentation. Siya po pala, nung pong first week niya, every other day po yung halo ko nito. Then yung ika-second week po, isang beses ko na lang po siya hinalo. Third week hanggang last week, hindi ko na po siya hinalo. Ganun po yung ginawa ko ha. So nawala na rin po yung amoy ng parang may alcohol siya nung first week. Amoy na po talaga siyang suka. Pipigayin ko pa po lahat ng pinya para makuha po natin lahat ng juice niya. Ito po, suka na po ito pero mas lalo pa po natin yung pasasarapin. Pwede pa po natin yung ulit i-ferment. Balik po natin dito sa garapon para ma-ferment po natin ulit. Ibabalik ko po yung parang gel na nakuha ko o yung po tinatawag po na mother. The mother. Yan. And then takpan po natin huwag po masyadong mahigpit yung pagkakatakip. Tamang maluwag lang po. Wait po tayo ng at least 2 weeks po. Pwede na po yan. Pagkalipas po ng another 2 weeks, eto na po yung resulta ng ating ginawang sukang pinya. Kung mapasin nyo po, parang meron na naman siyang gel sa ibabaw na namumuo. Indication po yan na maganda yung nagagawa natin ng suka. Eto na po. Isalin ko na dito sa mga garapon ko.
Itong isang bote po, tinimplahan ko na yan ng bawang, luya, sili, paminta. Para mas lalo pong sumarap. Dalawa lang po yung sinalin ko sa bote. Kasi itong dalawa po, itutuloy-tuloy ko yung fermentation process niya. Then ito naman po yung mother. Hiniwalay ko po yung mother na tinatawag kasi po gagamitin ko ito sa paggawa ko ng nata de coco. Susubok po akong gumawa ng nata de coco. Ito po yung isa sa ingredients sa paggawa ng nata de coco. So ito po, pakukulang ko na po ito para maging ready na po siya for consumption. Pakulang ko lang po ito ng mabilis. Kaya po pala pinapakuluan kasi po para mag-stop na yung pag-ferment sa kanya. And at the same time, lalo po na-enhance yung flavor niya tsaka yung amoy. Lalong bumabango po yung pagkasuka niya. Mabilis lang po yung pagpakulo ko. Nasa 5 minutes lang po. Okay na po yan. Palamigin na po natin yan. Kapag malamig na po, salin na natin ito sa ating bote. Eto na po. Siyempre may nakaready na po ako dito sa usawan na ginawa ko. And nagprito na rin po ako ng tuyo na pangulam ko. Try na po natin yung suka natin. Ang bango. Sarap. So, ayun. Natapos na po tayo sa paggawa ng sukang pinya. Sarap ng asim niya. Tsaka po pala, hindi lang ito basta sausawan ha. Pwede rin po ito sa pagluluto, sa paksiw na isda. Napakasarap po nito. So yun lang po. Sukang pinya, gawa sa balat lang po ng pinya. Thank you.